Diba, ang damot na ito. Ano, bakit may ambag ka ba sa gas ko? Hindi naman marunong. Wala lang kayong pakialam paano ka mag-fishing. Hello guys, welcome back sa another episode of No Big Deal. Ayan, Alright. sa mga abangers namin dyan, meron na tayong ano pare. Meron na tayong mga abangers di ba? Mga abangers tayo, mga Yan. tropa na talagang inaabangan nila. Mga minsan 7:30. Madali lang tayo ng 5 minutes, nagpipili na sila. Nagme-message na, no? Wala Ganun pa pala, ganun upload. pala yun. Nasa na? Wala ba kayo upload ngayon? Di ba? Oh. Grabe, di ba? Kaya napansin namin sa mga ibang nanonood, halos majority ng nanonood sa amin hindi nakasubscribe. Okay. Nanonood lang. Nanonood lang. Mm. So ngayon guys, ngayong episode na to, isang butihing request po namin bago kayo magsimula ng podcast. Scroll down, subscribe na kayo, di ba? Oo. Libre naman to. Libre naman, wala namang bayad yung subscribe, walang bayad din yung podcast, wala namang bayad. Wala pang isang segundo ng ano mo yun Isang click mo segundo, lang. O kung kinlik mo na ngayon, di nakasubscribe ka na. Diba ganun yun? Antayin ka namin ha. Subscribe mo na. Dali. Ayan. Antayin ka namin. Galing. Bigyan namin ng 3 seconds. Mabilis na yan Alright. Diba? So anyway guys, ngayong gabing ito, napag-usap-usapan na rin actually, hindi lang ito napag-usapan namin na mainit ata itong usapin na ito. Hindi lang sa atin, hindi lang sa small community, hindi lang ngayon, hindi lang kahapon, hindi lang nung nakaraan. Magiging mainit na topic to hanggang in the future tingin ko Mm-mm. Ito yung regarding sa fishing spots. Mm-mm. Ano ba yung tingin nyo, opinion nyo, ano ba yung hot take nyo kayong mga nanonood? Sa pag sinabing ang fishing spot na to ba ay pwede ko i-share, pwede ko ba tong i-share sa mga kaibigan ko, pwede ko ba tong i-post sa Facebook, pwede ko ba tong i-post sa ganyan-ganyan, Correct. diba? Kasi Okay. marami ngayong napapansin ko kuya, marami ngayong mga usapin na ang fishing spot ba dapat ba siyang i-share? O Okay. sinasabi nila na ang fishing spot, pinaghirapan ko tong ma-discover tapos i-share ko lang. Okay. Meron ding bago mo pa nga ma-discover na-discover na yan ng mas matatanda sa atin sa fishing Correct. Di ba? Yan yung yung topic na sabihin na nating spot culture. No? Yung merong unwritten rules regarding sa mga fishing spots na yan Marami silang opinion pero bihira naman nilang pag-usapan ng maayos. So, sa tingin ko ngayon, pwede natin pag-usapan ng nagiging maayos, debate siya Yan. Di ba? Tas Nagiging may- debate. May hihirit pa na, ba't hindi nyo i-share? Hindi naman sa inyo yung dagat Parang Oh. magano, hindi naman sa inyo yung lugar na yan Exactly. Talaga. So, para, Public naman yan para masuppress yan or para mapag-usapan ng maayos, edi daanin natin dito sa podcast. Yan, So, sa ngayong podcast. gabi, kami ulit yung host nyo, Only Punch. Yun. Okay. Ako po si Johnny Hook, Bima Ferreros po. Yan. Ayan, Arvin Aspi, Vin Goes Around. Yan. At kayo po Alright. tatlo, ang No Big Deal Podcast, Big Deal. pag-uusapan po namin ngayong gabi ang hot topic na to, di ba? Ayan. Yes. Alright. So, simulan na natin. Simulan mo na, Kuya Paz. Huwag sa mainit na kagad. Mainit na kagad. Mainit na agad. Rekta kawali na. Rekta kawali na. Mm-mm. So, may claim ba ang isang angler sa isang spot dahil siya ang naunang dumating dito or nakadiscover? So, claim. Mm-mm. So, ibig sabihin, parang kanya yun. So, let's see. Ang tanong ko lang, Kuya, May paano claim nyo, ba ang paano nyo isang nalaman yung angler? spot na yun? Paano nyo nalaman, di ba? For Okay. example, paano ko ba ito nalaman? Shinare ba sa akin ito nung nakakatanda kong angler na hindi ko daw pwedeng i-share? Mhm. O na-discover Tapos ko talaga, nag-away na kayo. away na kayo? Or Or sumalangit na siya? Oo. Di ba? sinearch sa Google na Dahil meron Diba, na tayong technology na meron ng Google Earth, kita mo na from bird's eye view, Mm. pwede mong puntahan. Ang tanong doon, ikaw lang ba marunong gumamit ng Google? Ikaw lang ba yung mata na ang angler na nakakita at nakadiscover nun? Tama. So, bigyan ko kayo ng isang perspective na walang Google Earth nung lumalaki sa fishing. Go. Okay. So kami, paano mo masasabing nakiklaim mo na yung isang lugar na sa'yo yun?
or sa grupo nyong tatlo o grupo nyong dalawa is kapag yun ay nadiskubre nyo lang na kayo kunyari ay nag-family outing ng mga kaibigan ninyo or parents ninyo or ano. Tapos nakita mo na uy, may bato doon na pwedeng popping spot. Parang gano'n. Wala nag-fishing pa nun. So, ganun lang namin na-discover noon yung mga spots. Tapos, ang mga reports namin ay nakasulat. Fishing report, yung ginagawa namin, yun yung binablog na ngayon, naka-video na. Sa amin nakasulat. So, minsan nakalagay doon, nagpunta ako sa Cagayan, nagpunta ako sa Zambales. Pero hindi doon nakalagay kung ano yung mismong lugar. So, makikita nyo sa comments doon, saan lugar sa Zambales? Siyempre, bayan naman, ibang bayan, barangay. Hindi siya directly sa, dito yan sa 123 Beach. Punta ka lang. Hanapin mo si Mang Ador. Oo, hindi yung kompleto. Hindi ganun, ano. hindi kompleto. Ngayon, nung panahon namin, pag nabasa na namin na Zambales, merong unwritten rule na napapansin namin na, Zambales. Ibig sabihin, the spot is medyo a little bit secret. Kasi Zambales hindi for example, saan ka nakahuli niyan? Sa Lakeshore. Di ba? Hindi specific. Lakeshore. Specific na yun, Lakeshore. O hindi mo sinasabing sa Mexico. Sa Mexico. Di ba? Sa Lakeshore ka kagad. So, doon namin napapansin nung araw na, okay, since maliit pa lang yung community noon, naiintindihan kagad namin na yung spot na to ay a little bit private. Okay. So, yun yung take ko sa mga walang mga Google Maps nung ngayon. Parang ano sa kuya, parang in a conversation, parang for example for me, I see it as like you're sharing the kasi ngayon vlog video diba? Video lang. Before kasi vlog. Diba? Yung mga write up sa blogs. Letter B. Letter B. Sa mga blogs sila. Or sa mga forums. Yeah, correct. So it's like sharing your story in a room full of people who understands what you're doing. And they must know how to read the room. Correct. Parang you read the room Parang gets mo ba? Na pag sinabi kong, sa Zambales. So parang ikaw, understand, given na yun okay, Zambales, yun na yun. Pwede mong tanungin, saan banda pre? Taga Zambales ako San Antonio. Parang gano'n. San Antonio. Vague na naman yun, diba? So kumbaga, you learn how to read the room Kumbaga parang gano'n ko yung take ko doon na basahin mo. Kumbaga, common sense na yan. Pag hindi niya sinabi sa'yo yung specific barangay or spot, huwag mo na tanungin kasi nga hindi niya na nga sinabi. Parang gano'n di ba? Oo. Parang gano'n siya. Yun yung take ko doon Pero feeling ko yun ba yung pwede mo nang sabihin, makiklaim mo na yung spot na dahil ikaw yung nakadiscover. Ganun ba yun? Kailan mo ba siya sasabihin sa iba kapag meron nang lalambat, yung hindi na productive or meron ka bang specific na tao lang na etong spot na to, good for 5 lang to. 5 of my best friends na hindi nagpipicture o hindi nagpi-video o ganyan-ganyan. Internal lang. So, meron ba kayong mga rules na ganyan? Diba? So, ako kuya, in a personal note siguro, for me if I would figure out a spot, kapag naka-discover ako ng spot, siguro for me, na ako lang talaga yung sabi kong first ever na naka-discover. Hindi ko siya i-share. Meron akong very valid reason Meron akong good reason. My reason being is that, first, i-share ko siya sa close circle ko. Friends na alam ko yung attitude sa fishing. Exactly. I like the word attitude. Okay. Gusto ko yung attitude sa fishing. First of all, kasi ako, bilang isang angler, pag pumunta ako ng spot, kung ano yung bit-bit ko, uuwi ko. Wala akong iiwang basura. Wala akong iiwang kahit ano doon Kung ano yung dinala ko doon, pag uwi ko, dala ko din. L&T, no? Parang ganun. Oo. Di ba, yung kumbaga, yung alam mong, ganoon din, hindi rin makalat sa basura, hindi para sa atin din yan in the future, hindi masisira yung spot Pangalawa, yung productivity ng spot, siguro naman kung araw-arawin mo talaga yan, mawawala na yung productivity ng spot Di ba? Siguro kung good attitude angler yung isasama ko doon, maiintindihan niya na
Di sige bro, ano naman, next time naman tayo. Kaya maka 2 weeks straight ka, pahingahin muna natin yung spot ng gatong ano. Huwag In natin a siyang perfect world, ganyan Oo. ang Huwag mo natin iisipin. bugbugin, di ba? Tsaka we only catch what Finarm we... talaga. No? Hindi, huhulihin mo lang kung ano yung tama for you. Di ba? Mm. Sabi mo nang nakahuli ako ng GT malaki. Kung ako naman, wala naman akong pagagamitan sa kanya at hindi ko naman siya para ihawin pa or ano. Pawala ko na lang. Pamigay sa kapitbahay. Pamigay ko na lang, di ba? So, kung wala akong use for it, after ko sigurong picturean or kung ano man kailangan ko kuning datos para sa kanya, pakawalan ko na. Di ba? If I have the same circle of friends with the same attitude like that, siguro ako, dun share ko yun sa ganung tao. Pero for me to share that publicly, siguro for me, hindi ko siya, since hindi naman lahat ng tao pare-parehas eh. Okay. 'Di ba? Hindi lahat ng tao pare-parehas ng prinsipyo sa fishing, hindi lahat pare-parehas ng pananaw sa pag-fishing. Yung iba, they catch fish para livelihood. Hindi mo sila masisisi eh. Yung iba naman, gusto nilang iuwi, trophy nila, ipakita sa mga friends and families na, nakahuli ako ng isa. Yung iba gusto you can't blame i-content them. nila kasi makikikontent din sila, mga ganun. Oo, yung iba gusto nila for their content and it's their way of making money and you can't blame them. Yun yung bread and butter nila. 'Di ba? Exactly. So, hindi mo minsan pwedeng sisihin yung tao kung bakit nila kailangan ng spot or bakit nila share yung spot nila or gato. Pero sa akin, bilang personal ko siyang opinion, personal ko siyang rule, personal rule of mine, siguro ganoon yung gagawin ko. For me. Ikaw, Arvin, Ikaw, Arvin. since ikaw ay taga Mabini and yung spots mo, alam naman natin na hindi siya liblib. So yung spots mo, yan yung mga pwestong sa ikatatlong bato. Doon ka pumwesto, yung mga ganong klase. Sa beach na to. Kasi yung katabing beach, wala. Alam mo yun, meron ganun eh, magkatabing resort, pero yung isa productive, yung isa hindi. Because of the nature nung langoyan ng isda or nature nung mismong spot. Sa inyo, paano kayo nagkakaroon ng mga politika in terms of spots? Sa amin naman, paano bang magiging politika? Yung grupo-grupo, o so si Arvin hindi naman nag-share, o kaya si Arvin nag-share nga yung bingos around dun sa spot niya, wala naman kami nahuli. Parang yun, magalit pa. Ito na lang. Based on my own experience, kuya. So, ako naman dati, hindi naman ako sa madamot sa spot. Pero yun, nakikita nila na nagvi-video din ako. Tapos, ayun, merong mag-PPM na saan yung spot mo. Pero ngayon, sa generation ngayon, medyo iba na yung mga angler eh. Agresibo ba sila? Agresibo na sila sa comment section na, Master, saan yung spot mo? Parang diretso, no? Parang Diretso, first time mo parang- palang nagkita. Hindi pa kami sa comment section lang yun eh. Wala pa personal na pagkikita. Oo, parang sabi ko, hindi kami ganito nung una. Kasi kami nung una, parang kailangan mo munang kaibiganin yung isang tao. Kakaibiganin mo muna siya. Pupunanan mo eh. Parang kakaibiganin mo muna bago tayo. Parang saka mo maaya mag-fishing na. Tara, mag-fishing tayo. Ganun. Oo. Kasi dati kuya, na-experience ko, so madami akong spot dito sa Mabini. Ayan, sa mga magtatanong kung saan yung spot. Meron ako isang spot sa Talaga Port yan. Doon tayo magkita-kita, no? Ayan. So ito. Kaso pre, good luck. Good luck. Good luck. Ayan. Talaga Port, good luck. May isa akong, mga tropa ko naman sila. So, grupo sila. Ayan, let's say na kasama ko sila nung una parang mga limang piraso. Limang tao yung kasama kong yun. So, 6 na kami nag-fishing nun. So, isinama ko sila sa parang 2 kong spot. So, ayun naman, nakahuli naman kami. Hindi naman sobrang productive, pero hindi ka naman masisiro. Kumbaga, yung hanap mo talaga sa fishing, kumbaga, makagano ka. Tapos, ayun, sa mga sumunod na araw, ayun, makita mo na lang, nakapost na, nag-rumerek, pala kayo sa spot Meron parang, sariling lakad. Oo, may sarili ng lakad. Parang, natuklas nyo na yung spot ko tapos hindi na ako, hindi ka na pinagpapaalamanan, gano'n. Oo, parang gano'n. Tapos yun nga. Tapos, kumbaga. Bakit magpapaalam sa'yo? Dagat yun.
Hindi, ibig Ano na yung kumbaga, kumbaga fishing etiquette na yun na Hindi, yun yung ano yun yung mga oo, bulong na, bulong Oo, bakit? bakit? Kanya Oo, ba yun? Kumbaga, bakit hindi mo naman makapupuntahan yan kung hindi ko Sinabi na. Okay. Tapos yun nga, kumbaga, halip na, syempre playground ko yan eh. Halip na, pag pumunta ako doon, may mahuli talaga ako. Alam ko may mahuli ako. Kasi Kung kapa mo na siya, alam mo na. Oo, yun, kapa ako diba? na. Kung aaraw-arawin nyo, tas ilang piraso kayo, ang dami nyo. Tsaka yung, alam mo yung 4 na tao na yun, o 5 tao, may mga kakilala pa rin yun. Hanggang sa, samahan mo ako, may alam ako dito. Hanggang sa, ayun, mag-ano na yun. Talagang mabubulgar na. Tapos, yung masusunog yung spot. Tama. Sinasabi, Naintindihan kita mabubugbog. ako. Yan, tama yung sinabi mo na alala ko yung ano. Sunog na yung spot or peppered na or pero pang tinatawag doon eh. Bugbog na. Bugbog na. Oo. So ganito. Paano ba natin ma-differentiate yung mga spot? Meron kasi akong parang subcategory ng mga spot by accessibility. Ito yung spot na public. Accessible eh. So ano yan? Ito yung mga public spot na pag yung lecture, tawagin ko na siyang private spot, public. Okay. Private property siya. Pero you can go accessible to the public. Accessible to the public. Okay. Oo. So, meron public spot na free. Yan yung mga Manila Bay, mga dike-dike, so yung mga gilid-gilid ng ilog or yung mga nasa gilid ng province. Sabihin na natin yung mga Bulacan-Bulacan kasi maraming body of water dyan. Ngayon, kung magbabayad ka lang, para sa boat yun. Pero the spot itself, libre yun, di ba? Or kung meron ka mang aabutan na barangay or pakisama sa may-ari ng lote, kumbaga, still a private pero accessible to the public. Tapos meron din tinatawag na semi-public spot. So ano to? Yung accessible siya, pero minsan sarado. Ay, sarado pala. Yung nandun ka na, ay, sarado pala. Yung parang gano'n. Hindi mo controlled kung kailan siya bukas o hindi. Hindi siya private, pero pwede siya bang ilimitahan yung access. By means of, baka may daanan yun or may construction doon, kaya bukas yun. O kaya ano siya, tawag ito, sabihin natin na paradahan siya ng sasakyan, tas pagka may mga nakaparada sa sasakyan, hindi ka pwede mag-fishing doon, mga ganun. Pwede. Kunyari, port, maraming container. So, pag walang container, pwede ka mag-fishing. Parang ganun. So, lang siya. And then, may private spot. Siyempre, ito yung mga private property na. Pwede ba nating tawaging private property, guys, yung golf course? Pwede, di ba? Actually, oo, kuya. Accessible to public for golf, pero may mga body of water doon, pero hindi siya pwedeng i-fishing. Pero may chances are na meron nagpapa-fishing. Kumbaga, para alam ko yung sinasabi mo na yan. Parang kakilala. Parang alam ko yan. Meron baramundi dyan eh. Hindi, yung isa nga sa banda doon may peacock eh. May peacock nga dun eh. Na Tapos every Father's Day bukas. Diba? Alam nyo na yun. So, meron din namang super secret, low-key spot. Technically accessible, minsan walang bayad, pero hindi sinishare at hindi pinapakita sa iba. Marami akong alam yan. Marami nito sa Zambales area. Okay. Hindi ko na ipipinpoint Zambales area, laki nun, pero marami doon, gano'n. So, yun yung isang category ko ng mga spots by accessibility. Bakit ko sinasabi sa inyo to, guys? Kasi para kayo din, kunyari meron kayong kaibigan na nag-fishing at alam nyo naman sa sarili nyo na ito ay nag-fishing sa pier. Kung sa talaga pier ba rin? Pangalan na? Talaga pier, which is libre. So, puntahan nyo anytime. Di ba? Bahala kayo. Hindi sila makapasok. Ay, hindi ba nakapasok doon kagad? Hindi. Sabihin na nating pier na pwede pumasok. Puntahan nyo anytime. Diba? Kung nahalata nyo. Tapos, kunyari, kailangan mo naman. Sa Talaga Port, kailangan mo ng ID. Ang ID mo doon yung mukha ni Arvin. Ganun ba yun? Hindi, nakakapasok naman siya, kuya. Pero may time na parang
alam din nung gwardiya na, ay, parang medyo madami na kayo dyan sa pier, ah. So, yung iba, ay, dyan muna kayo sa gilid. Parang yung ilan lang muna yung makakapasok. Correct, Huwag correct. muna kayo dito, masyado na kayo madami. Parang, Mm. Tapos, ito pa, meron sa Cavite, Cavite. May mga bankero dyan na meron silang productive spot. Okay? Mm. So, lahat na nagpupunta dyan, may harvest na sinasawag na maraming ladyfish, maraming ganito, ganyan. Meron din namang mga seasonal spot. Ano ba ang seasonal spot? Pwede natin tawagin yung Manila Bay na Kelabte. dito sa bandang Obando mm, na seasonal siya. May season ng mamali, may Mm. season ng bidbid, may season ng talakitok. Anong relevance nito sa usapan natin sa pagdating sa mga spot? Ito kasi guys, yung mga spot na pwede nyong gamitin para mag-fishing. Okay? Ito yung spots na sinabi ko na pwede nyong gamitin para pag-aralan yung kung saan tayo pupunta. Kunyari, nakaboat tayo. Saan ba? Wala akong pera ngayon wala akong panggas ngayon. O tara, sa free spot tayo. Diba? Kung nakaboat ka naman, anong target natin ngayon? Tara doon tayo sa may ambush or sa daanan ng barko o sa gilid ng bato o sa susay rock. Yung mga ganyan bang mga bagay. Yun yung pwede nyong gamitin para hindi kayo tanong ng spot. And now, ito yung clincher niya. Pag nakakita kayo ng spot, kayo mismong nagtatanong saan ang spot namin o saan ang spot ni Arvin. Pag nakakita ka ba ng spot, ilang percent na isi-share mo ito sa nagko-comment lang sa Facebook mo na saan ito? Diba? Yun ang tanong ko. Comment nyo dun. So, Okay. sa inyo ba, sa grupo nyo ba, may nag-away na ba tungkol sa spot? O may nagsabi na ba, ang damot na ito. Hindi ako pinapunta rito, hindi naman marunong. Kung ako nandyan, mas malaki mahuhuli ko. Parang, Hindi naman bakit may ambag ka ba sa gas ko? Doon ang naghanap ako ng spot, Oo, gano'n. oo. Parang, Diba? ito kasi din, ang isa pa kuya, hindi kami nagbablog, hindi kami nagko-content, hindi kami para i-showcase sa inyo yung spot. Parang, kasi ang iba kasi, may naririnig ako sa iba na, ay, hindi ko na ipapalo to kasi hindi naman nag-share ng spot. May gano'n sila kuya. Pero hindi sa akin, hindi sila sa akin. Parang sa mga iba kong nakakausap na angler na may nakapagsabi sa kanila, hindi ko na to i-follow, hindi naman hindi naman nag-share ng spot. So, ayun. Parang din ako doon sa ibang Alam ko naman na gusto naman natin lahat na makapag-fishing ng maayos, kumbaga makahuli tayo ng isda. Pero syempre naman, iniingatan lang din namin yung spot kasi ang reason nito kasi ang posibilidad na maging ending pagka inopen namin yung spot sa public, ang ending lahat tayo wala nang mahuhuli. Wala nang Kaya alam nyo guys, ang isa sa mga ang gusto ko maintindihan ng community hindi natin gini-gatekeep yung community. Hindi natin gini-gatekeep yung sport. Kaya for me, ang hiling ko nga sana instead of organizing so many tournaments every year, mag-organize naman tayo ng fishing clinic. Kasi in this way, maintindihan ng anglers kung ano yung proper, kahit hindi ni angling makuha lang nila yung attitude of a good angler. Wala lang kayong pakialam paano ka mag-fishing. Makuha mo lang yung attitude of a good angler, kung paano if you wanna enter this sport, as a hobbyist, as a hobby or as a hobbyist, makuha mo man lang yung attitude as a good angler. Kahit yun na nga lang yung sa akin 'di ba? Parang ethics ba yan? Parang ethics. Ethics kung paano yung alam mo yun, paano yung kaya sabi mo nang sinama ka sa spot ng tropa mo, 'di ba? Sinama ka, sinabihan sa'yo na, bro, I'm trying to keep this spot a secret, pero sama kita, 'di ba? Syempre No cameras allowed. Sabay selfie ka ng selfie. Hindi na kailangan sabihin yun Gets mo ba? Kung meron kang good attitude, pag sinabi na, guys, private spot to medyo ayaw lang natin ma-expose kung saan to. Para may laruan pa tayo. Para may laruan tayo, di ba? So ako maintindihan mo na yun Okay, bro, sige, no cameras, no mag-picture ka sa sahig lang. Ginagawa namin yun sa pader, sa andiyan ka na naman sa kalye kasi parang nasa bangketa ka lang. Ginagawa namin yun. Although minsan, alam na nila kung saan yun. Pero at least, hindi yung picture mo ang nagbigay ng info. ng tag doon?
marker na dun yan. Hindi, nasa pader eh. Meron tayong mga kaibigan sa Singapore, mga humuhuli ng mga arwana. Lahat sila nakalublob sa tubig, nakatalikod sa field. Napapansin niyo yun? Hanggang dito tubig. Lahat sila, arwana, yan, Tapos yung nasa picture t-shirt pataas. mo, Pick-up nasa ba? t-shirt mo, pick-up bus, Payara. payara, mga ganyan. Ganyan hinuli nila pero nakatalikod sila. So yun, yung spot na yun, I don't know kung Singapore yun or Malaysia. Yung spot na yun, ibig sabihin nun, yun yung spot na huwag ka na magulo, huwag ka na makulit. Diba? Spot nila yun eh. Kunyari, meron tayong kilalang nag-fishing na kita mo naman, kita paligid, kita building, kita kubo, kita simbahan, kita lahat ng iyong bearing points, kita mo pag ginugil mo, dali mo eh. So, ibig sabihin nun, pwede dun. Punta ka dun mag-isa mo, bayad kang entrance, kung may entrance, di ba? For example, yung kay Labney, productive yan noon eh. So, pwede kang pumunta doon, bayad ka fee, punta ka. Anytime of the day, basta magbigay ka lang ng konting palugit para sa booking mo, 2 days before your booking, bigay ka na ng, pupunta po ako dyan, DP, whatever, ganyan yung process doon eh. So, pwede mo yung gawin doon. Diba? Tapos, yung sinabi ni Arvin, pareho kami na soloista. Or dalawa lang kami ng panganay ko na anak or kasama ko yung misis ko before. So, may mga spots kami na hinahunting until right now. Na kausap ko siya, pag ako talaga nakakita ng spot, sa atin lang yun, alagaan natin. Ganun. Lagi kami nag-uusap ng ganun. Siyempre, Taga-Luzon kami, and hindi naman din unlimited ang budget ng Trinidad family for fishing. So, hindi kami masyado nakakalabas ng ibang bansa for fishing, or Palawan, or Mindanao, or Batanes, di ba? So, Luzon-wise, mahirap talaga maghanap ng spots. So, yung hirap na yun, hihingin mo lang. Di ba? Pwede siguro kung tama rin si Beams na like-minded anglers tayo na ito si Beam, pag sinabi ko yung isang bagay sa kanila, sa amin lang. Kumbaga, the way I treasure the spot is the same way that he will treasure the spot. Kumbaga, sasabihin niya, Kuya Punch, punta ako sa spot medyo malungkot ako eh. Doon ako re-release lang ako ng problema ko sa spot natin. Sige, go ahead. Kasi yun yung punto, di ba? Yung parang sinasabi ni Arvin, gusto ko lang mag-release something na di ba? Paano pag binulgar mo yun sa ibang tao? So, makikita pagdating mo doon, meron ng payong. Di ba? May super kalan na. Sabi ko, ano ito? Di ba? Yung pagdating mo sa spot, parang, ako na yung walang mapwestuhan. Nangyari sa amin yan eh. Pagdating ko sa spot, sabi ko, baho sobra. Sobrang baho, malansa sobra. Alam mo kung ano iniwan nila? Yung bait nila na hipon. Ay, isa pa nga yun, kuya. Diba? Tapos yung pusit, sabi ko, kaya naalingasaw. Alingasaw. So, binuhusan mo pa yun, nilinis mo pa. Pero after nun, parang 2 or 3 times na lang kami bumalik dun. Kasi alam na namin eh. Nakakita na kami ng basura, nakakita na kami ng emperador. Sabi ko, ano na to, no goods na to, na ibulgar na ni Manong Guard. Bakit nga ganun, no? Yung mga, hindi naman sa nila lahat ko yung ibang nagbe-bait and wait. Kasi dito sa pierde namin, yun nga, yung mga hipon, basta kung ano yung pamain nila. Iniiwanan Yung balat, di ba? Oo, hindi kahit buo pa. Pag tapos na fishing, no? Tapos na. Sabi ko, hindi na nila makakain eh. Sabi ko, ba't hindi nyo pa? Hindi, pamain yun eh. Oo nga, pamain. Dahil di ba minsan pamain na-expose sa araw. Hindi nakakainin ng... Hindi na kukubitin ng mga isda. Hindi na isda o tao. Di ba? Minsan hindi, may sabihin ko, diba? Bakit hindi pa nila itapon sa dagat? Hindi. Pwede. Diba, ano naman yun eh. Makakainin din ng mga isda. Pero iiwanan pa nila yung mga ulo ng hipon, mga tira-tirang puset, mga ganun. Hindi pa nila agad sa dagat. Ewan ko kung meron tayong mga kapwa Filipino na nasa Japan. Kasi yung mga napapanood ko sa Japan, yung mga solo angler. So, oo, kuya. Meron silang collapsible pail.
ang tawag doon, balde na maliit. Iigib sila ng tubig. Diba? Doon sila naghihiwa, doon sila nagpipili, pero nililinis nila. Nakikita niyo ba yun? Ba't kayo Oo, kuya, nililinis? may isa din ako pinapanood, kuya, grabe. Alam mo yun, nanghuli siya ng puset. Tapos, syempre, mag-i-ink yung puset. Oo. Ayun, kukuha siya sa pail nga, ng tubig. Yung collapsible, di ba? Yung Oo, gano'n. talagang hahagisan niya agad yun, hindi niya patatagalin. Oo. Tagong lugar pa yun. Kumbaga, hindi naman yung kumbaga, talagang ano Alam yung niyo tao. ba guys, meron akong secret spot na nalaman ko to recently lang din. Sinama ako doon. Sinama niya ako na mag-fishing doon. Tas, ito yung Piak Bass sa Wild eh. So, ang productive ng spot, ang productive talaga. Bank fishing? Oo, bank fishing to kuya. Piak Bass Wild. So, sinama niya ako doon. Pasalamat ako, sinama mo ako. Diba, na binigyan ko pa ng lure. Alam mo, makikisama ka eh. Bigyan mo ng lure. Tol, thank you sa pag-invite sa akin dito. Ganyan ha. So ngayon naman, nagkaroon ng time na meron akong bisitang hapon na gusto maka-unlock ng Piak Bass sa Philippines. Sabi niya, ito ako sa Philippines, ano ba mga fish? Sabi ko, may Piak Bass. Sabi niya sa akin, it is my dream to catch a Piak Bass in the wild. Sabi ko, sige, I know a spot, but I need to ask permission from the person who not owns the spot, but he was the one who showed me. Hindi landowner, no? He was the one who showed me the spot. Pinaalam ko dun sa tropa. Sabi niya, sabi sa Japanese, okay, what are the rules? Sabi ko, buti pa sila nung meron silang ganun na anong rules, bro? Tinanong ko ngayon, bro, ano bang rules yan? Kuya, basta no video, no ganyan, no video in the background kasi makikita yung landmark, no video. Okay, sige, sure. So ngayon, pagdating doon, tinanong niya ako, okay, what is the rule in the fish? How do you, where's our landing net? Paano ko siya iaahon? So sabi nila, hindi, i-deadlift mo lang kasi malapit naman na. Kumbaga, kalibel na ng lupa halos yung tubig. I-ano mo na lang. I-gano mo na lang. Agad. Nung pumunta kami doon, bumaba yung tubig. Wala kami landing net. Sabi niya, sige, okay lang. I-ano mo na lang. I-deadlift mo pa rin. Nakahuli siya. Sa sobrang yung respect niya sa fish, alam mo yun, yung mga hapon, I'm so scared to deadlift, not because I break my rod, baka daw masaktan yung isda. Exactly. Madudumihan yung isda. Alam mo nung dinedlift niya, pagtanggal niya ng hook, ang unang-una niyang ginawa, nag-iisa niyang mineral water na tubig, binuksan niya, hinugasan niya yung isda. Ayaw niya nang madumi. Tapos, sabi ko, picturean kita. Sabi niya, no. Hagis niya kagad sa tubig. Yung nire-revive niya, sinagis niya kagad sa tubig. Sabi niya, yung next na lang, kasi yung next, ginawa niya parang nilabi na ka sa tubig eh. Lip grab. Nilip grab na sa tubig. Tapos yun yung pinicturean namin. Sabi ko, kasi may slime eh. May slime yung isda na nagpoprotekta sa scales nila. Sabi ko, kung lahat ng angler ganito, sasama ko sa spot ko eh. Alam mo yun? Diba yung level of respect niya sa spot tsaka sa isda? Hindi lang sa spot pare, pati sa isda na inaalagaan mo din. Pero yun, gusto ko yung attitude mo na parang magpapaalam, kumbaga magko-consult ka muna doon sa taong nagdala sa'yo doon sa spot na yun. Pre, ano na yun? Sana lahat ganun eh. Hindi kasi automatic pa, kumbaga, ikaw pre, sinama kita ngayon sa ganito na yung konsepto ko dyan eh. Sinama kita ngayon sa man cave. Sabi mo lang sa time zone pre na ako naka-discover. Parang isinama kita sa source ng sinama sombrero. kita sa source sa sombrero, pre. Di ba? Sabi mo na sa manufacturer ng sombrero, sinama kita. Ako naka-discover nito. Ikaw ba pre, diretso ka ba ron sa source bilang kaibigan mo? Pag dumiretso ka doon, bastos ka na. Di ba? Parang ganoon yun eh. Kumbaga, anong tawag doon kuya? Fishing etiquette. Di ba? Fishing etiquette. Huwag mong luksuhan yung huwag mo nang tawiran yung tropa mo. Kumbaga, ikaw yung meron kaming ganyan na spot na text ko siya. Sabi ko, pre, laro tayo. Akit ako dyan. Sabi niya, naku tol, marami akong ginagawa. Although alam ko yung spot, alam ko yung way kung paano gagawin, pero talagang the whole day, cancel yun. Diba? So, ang good thing dun, nung nakuha ko na yung respeto niya, pag wala siya, alam mong ginagawa niya, pre, wait lang, ite-text ko si ganito, baka pwede kanyang samahan. Isang grupo sila, small group sila dun eh.
na meron silang productive spot, a little bit private, public, paano ba to? Private siya kasi nasa compound din. Wala naman siyang bayad, so free spot. Ang bayad lang siguro yung mga pakimkim paminto mo lang sa mga nagbabantay or naglilinis doon. So, ganun, nagpapaalam ako minsan, uwi ako ha, laro tayo. Pag sabi niyang game, tuwan-tuwa na ako noon. Ibig sabihin, pwede. Pag sabi niyang no, hindi ako pwede magtampo. Hindi pwede kasi hindi ko siya pwedeng ang pangalan nun, i-bypass para lang sa pang sarili kong kasiyahan. Although, syempre, gusto mo na isda, pero tiisin mo, mag-fish ka na lang somewhere else. Diba? Kasi, yung isda, mahuhuli mo pa yan. Pero yung tiwala ng kaibigan mo sa'yo, baka hindi ka na isama next time. Oh. Ano yan, pare? Parang may certain level, ano yan eh. Kumbaga, ganun yung level of respect mo sa kaibigan mo. Yun. Ano yan eh. I think yun yung right term doon, respeto sa kaibigan. 'Di ba? Na hindi mo siya iba-bypass na mag-fishing ako. Kaya tinuro mo sa akin yung spot na kung saan ka bumalagbag, Arvin. Pag pumunta ako ng Mabini tas wala ka, hindi ako pupunta ron. 'Di ba? Doon lang ako sa tapat ng resort, siguro. Pero yung spot, diba? Pero ako guys, eto naman, ako hindi naman ako madamot sa spot. Pwede nyo akong kausapin, pwede nyo akong message, yung ganyan. Pwede ko kayong... Sasamahan pa kayo, di ba? Oo, sasamahan ko siya. Pero... Message nyo siya guys, pagbalik namin after. Message nyo siya guys ha. Sa mga gusto mag-shore casting, mga light shore jigging, message nyo si Arvin pagkatapos ng break namin, di ba? Kwento ko sa inyo kung paano ko nagawa yung message nyo si Arvin pagkatapos ng break. Magbabalik po ang No Big Deal. Babalik kami after a few minutes ng break lang. Ayan, let's go. Okay, we are back guys. So, babalik ang No Big Deal. So, bago nga pala natin ito nga pala, ipa-plug ko lang yung may bago nga pala akong merch. Yun! BGA 5 panel cap. So, soon available na to. Ayan. So, pag napanood nyo itong video na to, siguro nagpapa-pre-order na ako. So, pre-order, maglalapag ka ba niyan sa Fishing Villa? Tingnan natin kasi lang ako, limited slots lang muna. So, pag may demand, pwede. Bakit hindi? Alright. I-model mo sa amin. Oo nga. Ano ba naman yung kasama mo sa podcast, di mo? Panel. Hindi. Lang to sample pa lang. So, Prototype. padating pa lang yung Yung actual. Ayos. So, galing. ayun. So, kanina, sabi ko sa inyo, hindi naman ako madamot sa spot. Pwede nyo akong i-message, i-PM. Pero huwag nyo naman akong anuhin sa comment section ng saan yung spot mo. Hindi kita masasagot doon. Oo. Tsaka pagka tinanong mo ng spot si paring Arvin, kailangan mo muna siyang imbitahan sa Lome at Pachami. Oo. Hindi, naman ako, pwede nyo naman kaibiganin yun. Kaibiganin nyo muna naman ako bago tayo yung sa spot agad. Oo, di ba? Subok na yan si Arvin kasi minsan, parang anniversary namin ni Missy. Sabi ko, Vin, saan ba magandang resort? Alam mo, nagbigay ng resort na sa amin. Na naging kaibigan pa na yung may-ari. Oo. Pagkatapos nun, sumipot pa siya. Alam ko medyo malayo siya ng bahagya doon sa lugar na yun. Sinamahan pa ako niyan. Siya, si Arvin, si Alvin, tsaka meron pa isa si Jericho yata. Hindi. Pinsan namin, si Paul. Parehas namin pinsan ni parang Alvin yun. Okay, so parang yung kayong tatlo. Magkakasama pa ka tayo nun. So, yun. Kaya, pwede kayo magtanong ng maayos. Kaibiganin nyo lang si Arvin or si Bims. Ako naman, definitive naman ako na tao eh. Pag sinabi kong pwede. Pag sinabi kong hindi, hindi. So, pag ibig sabihin ng hindi, dalawa lang yan. It's either ako ay nakiki-spot lang, hindi kita pwedeng isama kagad on my own decision dahil nakiki-spot lang ako, or yung spot na yun ay yun yung aking healing grounds. Pero guys, meron din ako isa pang spot. Spot na yun, pati isda, hindi alam. Yun ang malupit, pare. Mas isda, hindi alam. Mahirap yan, pati isda, hindi informed.
Pero ito ma-share ko lang. Siyempre hindi naman perfect lahat yung pagiging fishing career ko, yung pagiging fisherman ko or angler ko. There was a time din nung ako ay medyo hindi pa maalam sa mga bagay-bagay na ganyan. Madulas din kasi ang dila ako sa spot, lalo na kung natutuwa ako. Ginagawa ko 'yun para hindi magpasikat. Dahil, "Uy, tara sama ka sa akin, meron ako spot." Hindi ko pa naiintindihan noon yung although ponds lang naman 'to ponds, Valenzuela pond. May mga Valenzuela pond kasi na kilala ng tao. Nandyan yung Horseshoe Tagalag, nandyan yung Kaplari, nandyan yung Aling Nene. 3 pa lang yun noon. Akala ng iba, 3. Parang ganon. Pero meron kaming Barra spot na anak pala ni Aling Nene yung may-ari. So, yung mga ganon. So yun yung mga na-acquire mo in time of being a suke or in time of being a co-angler or angler na barkada na. So meron ako nasasama minsan doon na pag minamalas-malas triple ang daldal sa akin. May kasama pang isang jeep na mga ganito ganyan, na isang ganito ganon, may kasama pang alak. Kasi nakakita ng kubo, so meron na kubo, relax, alak, may dalang yelo. 'Di ba? Nangyari na rin sa akin na nakasira na rin ako ng tiwala ng isang mga group of friends na huwag nasama sa atin, huwag nasama si Punch kasi sinabi niya kung nasan yung mga baramundi. Di ba? Parang ganun. Ako naman sa akin, hindi ko naman sinasadya or hindi ako aware. So, ignorante pa ako noon sa pagdating ng ganun kasi syempre gusto ko magsama Di ba? Yung pinsan ko, sinama ko. Yung pinsan ko, may barkada na nag-fishing din, sinama niya. And then, nag-domino effect na. So, na-experience ko yun. Masama rin sa loob, masakit din sa loob na marami ka ng barkada na tinatabla ka na. Hindi ka na invited. Pero friends kayo pero close kayo. Pero hindi ka na invited because of that. Diba? Because of, baka ngayon, in this day and age, baka ngayon, pag vlogger, ayaw na. Meron akong isang friend, hindi ko napapangalanan, pero basta na may nakita siyang camera sa chest or sa ulo or hawak, hindi siya pwede. Automatic. Sabi ko, paano kung may GoPro ko? Dahil, wala ka naman kinukuha na kundi anak mo Ganun lang yung sabi sa akin. Di ba? Sige, kumbaga, tanggap na nila na may dala akong GoPro. Pero alam kasi nila na hindi nga ako nagpo-post Popost ako, send ko lang sa inyo. Bukas may lakad ako. Kung may huli, kung wala, hindi ko rin naman bibidyoan or whatever. Tama nga naman. So, Si ito maano ko lang, si Uncle Clyde, ito allergic din to sa Oo, isa pa yan. sa spot. Talagang dapat pagkukuha ka sa sahig lang. Tapos pagka nagpa-picture ka na, i-dark mo yung background. Kung Si Uncle Clyde, ganyan din yan. May mga sinabi din siyang spot sa akin, pero feeling ko tinesting niya rin ako na baka papahinga si Clyde ngayon sa fishing si Tito Clyde, meron din yung mga sinabi sa aking spot. Nakakailan na si Clyde na shoutout, wala pa si Kuya Clyde Mumurahin kayo niyan kapag yan yung diretso na ako kung sa akin yun. Kaya yung pakita mellow pa ako pagsasabihan kita ng mellow na, huy, huwag ka naman ganyan. Pero pag kay Clyde, rekta ka doon, mura ka doon. tanga ka gagawin. Diba? Kaya kami ni Arvin, minsan pag nakakita kami ng angler na ay, puto, medyo, palo sa puwet kay Kuya Clyde. Kaya, may mga gano'n kami minsan na puto, grabe to palo to kay Kuya Pancho, kay Kuya Clyde, yari ito. Gano'n. Pero guys, try nyo ding yung maghanap ng either, kaysa kayo, yung sa comment section kayo maghahanap ng spot. Ito kasi yung ginagawa din namin dati. Manonood lang kami ng mga video, ganyan. Tapos, ayun, parang, ito pala yun. Dito pala ito somewhere in Batangas. Tapos, okay. Okay, ito yung dinaanan niya. Parang, ikaw na yung mismong magtutuklas. Para... Yun na nga di ba? Spot hunting, kasama yan sa kasama sa parang sa adventure mo, di ba? Yun na. Parang, diba? Basta masaya din siya Masaya din siya. Yung ganun.
Tama. Tsaka mas fulfilling yun. Lalo na kung may nakakita sa inyo na nag-spot hunting kayo. Tapos may local na sasabihin niya, Utoy, wala nang isda dyan. Mm. Bahala kayo, magsasayang na kayo oras. Pero mamaya-maya nagkaangat ka na ng diba, tulingan. Tsaka ito pa, napapansin ko. Halimbawa, ikaw, hindi ka lokal dun sa lugar na yun. Tapos may nakita ka na, halimbawa, may mga ngawil, okay, may mamamana or something na doon sa spot na yun tapos pag tinanong mo, may nahuli pag-aho diyang isda. Alam ko na, ang isasagot agad yan, ay wala dito, doon sa may paparon. Huwag kayong makikinig. Inilalayo kayo. Nililigaw kayo. Nililigaw. Bakit naman siya dadive doon, no? Kung wala doon. Ibig sabihin, nasa tamang spot ka na. Pag may nakita na mamana, sabihin na Oo. kasi sila nga pare, kaharap na nila isda eh. Ikaw, ini-scan mo pa eh, di ba? Pero depende din pag merong, halimbawa yung tao lang na parang, ay, tutoy, meron din ako nakitang, halimbawa yung parang, hindi sila mangangawil talaga. Tapos doon ko nabalitaan, doon may nahuli. Ayun. Pwede doon kayo makinig. Pero pag yung nakakasalubong mo sa dagat, tapos ay wala dyan. Doon sa may So itong usapan natin, hindi naman natin magagaranti na this will stop the fight or the argument between someone who share a spot, or someone who's actually gatekeeping a spot. No? Pero siguro goal lang dito is maka-influence tayo ng 2, 3. Na, oo nga, no, may sense din pala itong sinasabi ng 3 na, kumbaga, pag hindi sinabi sa'yo, huwag ka na matanong. Huwag ka nang ganun. Kumbaga, huwag mong tanongin kung saan nagtatrabaho yung tao, tapos tatanungin mo pa yung sweldo. Di ba parang, saan ka nagtatrabaho? Sa bangko. Magkano sweldo mo? Di ba parang off na awkward yun? mo na, pare. Awkward mo na, pare. Parang awkward eh. Parang, saan mo nahuli yan? Sagutin ka no, sa dagat, yung magkakaaway lang kayo eh. So, ramdamin mo na lang. Read the room, sabi nga ni Bims. Diba? So, hindi, tsaka guys, meron din namang senaryo na parang, alam mo yun, intayin mo yung parang ayain ka na tara, sama ka dito sa spot ko. Parang ganun. Parang ibig sabihin, nakuha mo na yung tiwala ng isang tao. O kaya, hindi ka pa ganun kagaling. Anong ibig sabihin nun? Pang magaling lang yung hindi. Kasi yung spot ko masukal. Kumbaga, hindi ka makakakas sa the way you cast. Hindi ka pwede sa spot ko kasi sasabit ka lang. Ay, Hindi ka pagdadamot dahil ito pa, isa pa. yung skill mo. Ito pa, isa pa nga pala, maidagdag ko. Ito, conforme, yung nga palang iba kong spot, conforme sa setup. Bawa, isinama kita. Tapos, wala namang isdado sa sa spot mo. Hindi, pero pinakita ko sa'yo, nakahuli ako doon. Ibig sabihin nun, mali yung setup na dala mo. Parang kumbaga, ako naka-Sir Jig, tapos ikaw, naka-UL ka. Sasabihin, ikaw lang nakakahuli. Ba't ganun? Magkaiba tayo ng setup. So, ayun. Kasi magkaiba kayo ng distansya ng napupukulan, di ba? O, magkaiba kayo ng... So, pag sasama ka sa akin, tanungin mo muna kung anong setup ba yung pwede dyan? Yan! Kasi yung setup, yung spot ni paring Arvin, guys, sabi ko sa inyo, siya lang yung kilalalong isda. Ginaya ko na yung setup, lure tali, rod reel lahat, ginaya ko na eh. Wala, siya na talaga yung kilala. Baluarte, parang gano'n. Home court advantage. O, di ba? Hindi. Bima, meron ding nakaranas na din ako ngayon kay Uncle Clyde. Parang sabi ko, puta, pag magkasama kami, siya lang yung nakakahuli. Ako hindi. May ganon. Sabi ko, putang Parang siya lang yung marunong. Oo, yun na. Parang nawawala yung mo. Pares naman kayo Parehas naman kayo. May talaga. Nga, di ba kanina, sinabi ko na yung mga bagay na mga categories na pwede mong gamitin para makahanap ka ng sarili mong spot. Pag nakahanap ka ng sarili mong spot, di sama mo, try mo i-bulgar para maramdaman mo kung saan din nanggagaling yung yung mga opinion ng taong ayaw mag-share. Kunyari ikaw, for example, angler A, meron kang spot, nakahuli ka ng maraming isda. Sige, i-post mo. Dito yan, this, here, and ito yung coordinates. Pag yan ba pinuntahan ng mga taong di mo kilala, kinampingan,
kalat ng mga balat ng kung ano-ano. Tas kinabukasan pupuntahan mo, ano mararamdaman mo kaya? Baka dun ba magbabago yung isip mo na, tama nga 'tong sinasabi ng tatlong bugoy na 'to, 'di ba? Dahil na-experience mo na. Eh, huwag mo na hintayin siguro 'yun. Pero Oo, huwag mo nang hintayin na try nyo, mangyari sa sama nyo spot mo. kami. May spot kayo, sama nyo kami, 'di Oo. ba? Imbitahin nyo kami sa spot nyo na malaman nyo. Ito nga pala, Hmm. ko lang, madagdag ko. Kasi, Sige. syempre, yun, may mga pangailan-ngilan na nagme-message sa page natin, sa Vin Goes Around. So, ayun, may mga iba't ibang tao na, parang naano ko din yung iba-iba yung ugali ng tao eh. Parang meron niya yung agresibo magtanong ng spot. Meron Mm. naman, hindi sila nagtatanong ng spot. And hindi mismo yung coordinate kung Mm. saan nakakahuli ng ganito. Parang Mm. ito yung tanong nila eh. Parang, Sir Bin, paano ba maghanap ng spot ng Matambaka? Parang ganun. Yung meron ganun. Parang tinatanong Mas nila, ma-appreciate ko pa yan eh. Oh, yun Tama. na. Parang ang sarap, ano yun eh. Yung re-replyan ko talaga. Oo, tsaka, paano maghanap? Halika, sama kita kung saan meron. Ganyan ko na. Diretso na, no? Oo. Mas Eh, yung masarap iba pa nga tala- kausap yung Yung ganun. iba talagang, saan? Tinanong, ganito. Sabi niya, Sir Bim, saan ka nakahuli ng isda? Sasabihin ko, syempre, dito sa Mabini. Saan mismo Oh. sa Mabini? Diba? Parang sabi ko, interview na. Parang hiningi mo Teka naman ng muna, wallet ano? ko Oo nga, ganun yun guys. May sa laro natin, merong foul, may technical foul, may flagrant foul. Ganun din yun, ganun din sa fishing. So, may mga bagay din tayo na check mo muna kung sa'yo ko ba itanong yan, i-share mo ba? Pero syempre, may magsasabi na, oo, i-share ko. Eh, yung mga spot mo naman na sinishare mo, isla na tatlong oras puntahan eh. Kahit i-share mo yun sa buong mundo, very likely na may pumunta dyan. Dahil, bakit? Nag-share ng coordinate. Meron ganun eh, nakikita nyo yun? Ang lalaki ng huli ko, share ko, pero pagkakita mo, putragis. Nasa dulo na naman to ng Kawalan. Pilipinas. Oo nga. Oo. Sige sir, ang ganda ng isda dyan. Congratulations na lang. Boss. Diba? So kung magme-message kayo sa mga aggressive, paanong sasabihin mo, Arvin? Sa mga aggressive, yung mga hindi kakilala, aggressive magtanong, medyo bastos pero or medyo nakakalalaki magtanong o parang lasing. Paano natin sasagutin? Isa-isa tayo. Sige. Sino ba? Ako muna. Ikaw muna, kayo naka-experience ka mo ng ganyan. Ikaw muna. Paano mo sasagutin ng isang aggressive na inquiry tungkol saan ka nag-fishing? Ayun, sa ganun. So, ayun, ang sinasabi ko nga, saan daw nag-fishing? So, sasabihin ko dito sa Mabini. Ang sunod na katanong, saan mismo dito sa Mabini? Ang sunod kong sinasabi, pagka medyo parang ganun talaga, agresibo, sinasabi ko kung saan barangay. So, ayun, parang minsan naman nasasatisfied na sila doon sa kung saan barangay. So, hanapin na lang. Pero mas maigi, sabi ko, ang inaano ko, ang sinasagot ko sa Jan, Sir, pag napapasyal kayo dito, PM nyo lang ako para magkaano tayo. Ayun. Okay. Para maka-accommodate ko sila. Gaganon. Ako naman medyo maloko kasi ako eh. Medyo hard nut na ako to crack eh. Pag agresibo ka sa akin, the more aggressive you are, the more kita ililigaw. Okay? Bibigyan pa kita ng navionics coordinates. Bibigyan pa kita picture na kapareho. Oo nga no, dito yun Pero nasa ibang ibayo ka, Brad. Diba? So the more aggressive ka, medyo salbahe yung approach ko eh. Diba? Pero pag the lesser you Kaya are... pala yung binigay mo sa aking spot, Kuya Punch, pagpunta ko, parang iba to puro talaba. Hindi. Joke Kidding aside. Siyempre, pag medyo aggressive na yung tao, very, very, very likely na meron magtanong sa akin aggressive or galit. Kasi friendly ako eh. Yung ililigaw kita portion, pwede. Siguro kung talagang sobrang bad trip na ako sa'yo nun.
Pero very likely na may nagtatanong sa akin na, Kuya Pan, saan ba spot mo? Kuya Pan. Kasi until right now, guys, to tell you honestly, wala pa akong spot na ako lang ang nakakalam. Meron siguro mga 30 kami, 20 kami, pero yung 20 na yun, very seldom mag-fishing or silent anglers or mga angler na may edad na. Yun. Yung meron akong spot. Pero yung personally na this is my honey hole, wala pa akong ganun. Sa buong buhay ko, hindi pa nangyari sa akin na meron akong sariling spot na every time na nandun ako, it will give me a result. Wala pa. So, yun lang. So, don't be aggressive with me. If you do, maganda ka. Parang ganun. Baka kasi maligaw ka. So, yun lang sa akin. Ikaw, Big. Ako, wala naman kasi yung spot eh. Nakikispot lang ako. Picture. Nakikispot lang. Nakikispot lang ako. Hindi ako kasi, for example, kung if ever man. Kunyari, meron ka. Sabi ko na lang, ako meron sabi ka ko, bluefin. straight to the point, sabi ko sa'yo, brother, sorry but it's my personal rule na, alam mo yun, na, hindi kita kaya pang isama sa ngayon. Hindi pa kita kaya isama sa ngayon. Hindi, sagot ko ang toll gate mo. Oo. Hindi, pare, kahit sagutin mo pa lahat, pasensya ka na, brother. Not now. Full tank ng kotse mo. Gusto mo, full tank pa kita, uwi ka na eh. Ikaw na lang yung full tank, uwi ka na. Okay. Hindi ko Paano pa naman, sa ganito naman, hindi nyo kilala. Mm-mm. Hindi nyo kilala. Pero sobrang bait. Paano ang approach mo naman dun? Kunyari, hindi nyo siya kilala, pero good evening, ganyan-ganyan, nag-PM sa'yo, hindi sa comment section, I'm new to fishing, parang taga Luzon din po ako, ganyan-ganyan. Paano po ba mag-fishing dyan? May bayad po ba? Private po ba yan? If hindi, shareable ba yan? Paano kayo doon? Ako naka-experience, kuya. Okay. Ito parang mga kasing, ka-batch mo. Okay. Tatlo sila eh. Parang, alam mo yun, parang gusto lang nila talaga mag-enjoy ng fishing. Parang, noong una hindi ko alam na ganun na pala yung edad nila. Langya ka, edad ko, 73. Di ganito. Di message sila sa akin. Dati pa ito, Tako sa Angler pa yung pangalan ko. Yan yung Bingaw sa Ramda. So, sabi na, sir, paano mag-fishing dyan? Sabi ganyan. Ganyan. Sabi ko, sige po, schedule natin. Dito, samahan ko po kayo. As yun, ewan ko, parang somehow, parang magaan yung loob ko. Magaan. Oo, iba kasi yung approach eh. Depends sa approach. Parang, okay, sige, samahan ko po kayo. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, hindi naman ako madamot. Pero, conforme sa ano ninyo. Pero dipindi. Yan, pero dipindi. Ako kasi pag meron talaga, ako wala naman kasi talaga akong spot in the first place. Pero, ayun nga, kung meron akong spot siguro, kahit na, alam mo yun, ganun muna siguro yung magiging rule ko eh. Parang if you have proven to me that you have a good attitude angler, 'di ba? Na itatrato siguro yung spot na figure out ko the way how I treasure the spot. Para sa mo nga kayo, 'di ba? Ita-treasure mo din ba yung spot na to na how I treasure the spot? Siguro kung nakita kita ng ganung traits sa mga ibang fishing trips na pinuntahan natin na common spot naman. Po siya, okay to, ang tao to, medyo okay naman pala to mag-fishing. Maayos din nakasama. He understands the game. 'Di ba? Siguro yun sasama ko yun. Okay. Parang I would test the waters first eh. Tetest ko muna kung okay ka ba, ganyan. Diba? Okay. Kung malapit lang, kung kaya may nag-PM sa akin na mabait naman na tao na ganyan approach. Meron actually, may mga nag-PM sa akin, nagtanong-tanong din na tungkol sa ganyan, na sinishare ko din naman yung mga natuturo lang din sa akin. Yung mga info na nasagap ko before sa kung kani-kanino na seasoned anglers na na-share ko na info. Mabay na nagkatanong din sila ng spot. Minsan sinasabi ko lang, sinasabi ko yung totoo na fishing ka dyan sa The Pond, sa Agonoy, sa Lakeshore lang din ako nag-fishing kasi malapit lang din ako dito. Hindi naman ako masyadong nag-salt. Diba? Pag salt naman, PM mo si Arvin. Ako sa Batangas, sabi ko. Dito tayo sa Pierre. Sa Batangas yun, sa Mabini. Kila Arvin. Yun lang. Hanggang doon na yun. Diba? PM mo na lang siya. Hindi ko kasi alam, kalimutan ko na yung pangalan ng lugar na yun eh. Parang gano'n, diba? Kasi sa totoo lang, yung
I would always value the people na ano na yung level of trust sa akin ngayon compared sa bagong tao ko na nakilala. Correct. Gets mo I agree yung point naman. ko, di ba? Kumbaga, for example, si Arvin, napagkatiwalaan ako sa isang spot niya na sinama niya ako kung saan-saan man, na alas 12 na lang gabi, andun pa rin kami. Di ba? For example na lang na treasured spot ni Arvin yun, di ba? May taong mabait din na in-approach ako na kaya na mas i-value ko ngayon yung halaga nung tiwala na binigay sa akin ni Arvin dun sa pag-share niya ng spot na yun. Bago ko na kaya lang mabait naman na alam ko namang mas gets Right. mo? Kung siguro kung mali-level mo na ngayon yung mag-gauge na kita na trustworthy kang tao dahil nakasama na kita sa iba-ibang trips, multiple trips. Ewan ko sa inyo sa Fresh, ba't kayo nagkaaway-away pwede naman i-share kung share. Pag hindi naman pwede, di wag na itanong. Oo. Di ba? Sa Fresh mostly ganyan. Ako di naman ako nawawala ng spot sa Fresh kasi yung again may lecture ako dito. Ayun. So, paano ba natin isasara tong usapin natin na to? Unang-una guys, hindi kami naghahanap ng kaaway. Pero kung gusto nyo may makausap, comment down below Comment kayo. Interact Mag-like with pa rin us. kayo, mag-subscribe. Huwag nyo lang i-click yung report Nagsisimula pa lang kami. Oo, guys. Saka wala kami kaaway dito. Wala pa kami 10 episode, di ba? Binigyan mo pa ng idea. Oo, binigyan mo pa ng Huwag idea. na pala. Tinanggal na pala ni yung click report. Oo. Di ba? So, Pero feeling ko, ano kuya, bang pang-ending mo? ano yan kung ayaw kang bigyan nanghingi ka ng candy, ayaw kang bigyan, diba? Edi move on lang. Kung wala, Hindi, parang ano lang din Alam mo, negosyante ka, Parang, yung paninda mo, let's hiningi say, yung recipe. Oo. Ayun, parang bimigyan nun. Parang, isang ka kumukuha nito. Tama. Putang ina, kakalaban mo pa ako sa negosyo. May sa bagay, Mapera. tama ka sa Ayun. cooking, may recipe nakatago. Oo, Ganon din kahit saan naman Hindi sa gine-gatekeep natin yung yung fishing Oo. di ba? Pero Ito may yan tamang way, parang Ito yan. anuhin So, mo muna ng para sa isang parang kuya-kuya, kung may nag-share sa ng spot, i-respect mo yung trust. Okay. Now, kung ikaw naman ang nakahanap ng spot, and then you have every right to decide kung sinong gusto mong isama or kanino mo i-share. Okay. So, ito guys spot hunting takes time. Alright? And then, spot sharing takes trust. So, tandaan nyo yun na lang, dalawang yun tiwala at saka oras. So, yun yung kinukuha nyo sa isang tao. Pareho silang may responsibility. Yung may nakahanap ng spot at yung nag-a-ask ng spot. Vice versa, it works together. So, again, the word responsibility, pareho kayong meron nun. So, again, yung spot hunting takes time, Google ng oras and pera, ang pagod, and then, pag meron ka ng spot, it takes trust naman para ibigay ko sa'yo. Yes. Yun lang ending ko rito. Napakaganda. Napakaganda naman nun. Di ba? Ganda nun. Ako, yung take ko nga doon, ganoon din Kumbaga, alam mo yun, maraming spot dyan. And I think yung patience na bibuild siya, hindi sa paghihintay makahuli ng isda. Isa rin sa mga patience na magtuturo sa'yo ng patience ay yung patience na humanap din ng spot. Diba? Kumbaga yung patience, sabi nila, fishing teaches you patience. Yes. Hindi lang dahil sa paghihintay makahuli ng isda, pati yung patience na paghahanap ng fishing spot. Correct. Ikaw pa, Brother Arvin. Alin? Ano ang iyong parting parting- speech for our episode for tonight? So, Dahil ikaw mismo ang binobombard ng mga ayun guys, yun nga lang. Ang take ko naman sa mga sa mga nagtatanong ng spot o sa mga ayan. So guys, sabi nga ni Kuya, gumugugol talaga ng oras sa paghanap ng spot. So, syempre, bago namin, kami mga may spot, bago namin kumbaga ipagkaloob sa inyo, i-share sa inyo. Kumbaga, papahalagahan nyo din, parang ganun.
Bigyan nyo ng tiwala. Bigyan nyo kami ng... May share nga lang pala ako, nakalimutan ko kanina. Habol ko lang. So, eto, may isang beginner to. Sa akin nagtanong setup. Sa akin din nagpabuo ng setup. Ang maganda nito, binigyan ko pa ng spot. So ngayon, ayun, nag-e-enjoy siya sa sa pag-fishing niya. Diba? Ayun. Kumbaga, lang guys. Oh. Hanapin niyo lang yung mood ni Aspi. Timingan nyo lang yung mood ni Ashley. Huwag nang ulitin. Ito nakakatuwa, kuya. Every time na makakahuli siya, sesend agad sa akin. Pre, tinan mo, huli ko ngayon. Nakakatuwa nga yung mga ganyan. Oo, sabi ko, uy, unlock Sabi, alam mo tawag dyan? Sabi niya, di kayo talakitok? Uy, sabi ko, hindi, madaming klase ng talakitok. Sabi ko, blue pin naman yung nahuli mo. Ang galing. Tapos umaano na siya, gumaganto na. Umiimik na siya na, sabi, pare, nakakainis. Bakit? Sabi ko, ganyan, bakit? Sabi ko, ang daming kagat. Kaso, ang daming kalas. Sabi ganun. Tapos sabi pa niya, parang kung nakalaki-laki, parang mas maganda yung laban. Pero kita ko good size na. Sabi ko, yan na. Kailangan mo na magbaba ng linya. Para sumarap na yung laban. Oo nga. Kasi Pwede ka na mag-light, no? Tapos ka na sa ML. Oo, yun na. Kasi ML yung ko yung setup ko sa kanya. Ayos. Maganda rin yung ganun, ano? Nakakatuwa din Yun. Anyway, guys. Ayan. May fishing pa ako bukas. Ako ay Yan. mag-aayos pa ng gamit. Kahit may bagyo Sana pa. all. Mag-iingat, Kuya Pans. Game na mabilisan lang kasi may kausap sila misis. Ako naman, pupuslit lang. Mag-iingat sa biyahe. Anyway, Thank you, guys, thank you. ito na Ayan, po guys. ang gabi ng No Big Deal na naman. Alas 8 ng gabi. Katuwing Biyernes, abangan nyo po kami, guys. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusuporta at tumatangkilik po sa No Big Deal. Yes, sir. Sa mga tropa namin, sa mga kaibigan, sa mga bagot luma nang nanonood. Diba? Maraming salamat po sa inyo. At any parting words, guys? Ako, tapos na. Basta yun. Okay, good. Respeto lang sa mga pinaghirapan na spot. Yun. Ayan. Respeto. Diba? Sabi mo ko yan, respeto at oras. Hindi. Oo. Ano ba? Yung kanina? Yung respeto at It oras. takes time to find the spot and then it takes humongous trust para bigyan ka ng Diba? bigyan ka ng access. Napakaganda naman talaga. No? Napakaganda. Mm. Sana po, marami po kayo napupulot na aral sa podcast po namin. Maraming salamat po ulit sa mga Thank you. lahat po ng mga tumatangkilig sa amin. Tsaka please guys, wag po kayong magsawang suportahan kami. At subscribe na kayo. Yun lang. Tsaka, Kayo na, nakalimutan mo mag-subscribe ba din ngayon, bigyan ka na ulit Pindutin mo ng na ngayon, second may chance. natutunan ka na eh. Oo, itutunan ka na Ito muna, di ba? Okay. Guys, maraming salamat. Ako po si Johnny Hook, aka Johnny Hook po, si Bima Ferreros. Ako naman, si Vin Goes Around, Arvin Aspi. Yun. And the one and only Pants. Yan. And this is No Big Deal. Bye-bye. Thank you, guys. Thank you, guys.